Papaano ko mapapatawad ang mga taong nagkasala sa akin? Lahat tayo ay nagawa ng mali, naapi at pinagkasalahan ng ibang tao sa isang yugto ng ating buhay sa nakaraan o maaaring maging sa kasalukuyan. Papaano nga ba ang isang Kristiyano natutugon sa mga ganitong pangyayari sa kanilang buhay? Ayon sa Biblia, tayo ay dapat na maging mapagpatawad. Ipinahahayag sa Ephesians chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Ganon din ang sinasabi sa sulat ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 13. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kahit magpatawad din kayo. Sinasabi sa 2 talata na dapat tayong magpatawad sa isa't isa katulad din ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Bakit kailangan tayong magpatawad? Dahil tayo ay pinatawad din. Upang mapatawad ang mga nagkasala sa atin, una sa lahat, dapat nating maunawaan ang pagpapatawad ng Diyos. Ang pagpapatawad, kung maunawaan ng wasto, ay dapat mayroong kalakip na pagsisisi dun sa bahagi ng nagkasala at pagmamahal at pagpapala naman dun sa bahagi ng Diyos. Sinasabi sa Biblia na magpatawad tayo sa isa't isa, ito ay hindi nangangahulugan na binabaliwala natin ang kasalanan. Nangangahulugan ito na malugod at buong pagmamahal tayong nagpapatawad sa mga nagsisisi. Lagi tayong handang magpatawad kapag nabigyan ng pagkakataon. Ang pagtanggi na patawarin ang taong humihiling nito ay nagpapakita ng hinanakit, kapaitan at galit na wala sa mga ito ang mga katangian ng isang tunay na Kristiyano. Nangangailangan ng pasensya at pagtitiis upang mapatawad natin ang mga nagkasala sa atin. Ang simbahan ay may utos na magpasensya sa lahat. Sinabi ni Jesus, kung sasampalin ka ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabilang pisngi. Hindi lahat ng sampal sa mukha ay nangangailangan ng tugon. Kinakailangan ng pagpabagong kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay upang patawarin ang mga nagkasala sa atin. Natural na gusto nating magdulot ng parehong uri ng pinsala sa taong nanakit sa atin. Gayunpaman, kay Kristo, binigyan tayo ng kapangyarihang mahalin ang ating mga kaaway, gumawa ng mabuti sa mga mapang-api, pagpalain ang mga mapanglait at ipagdasal ang mga nang-aabuso. Binigyan tayo ni Jesus ng pusong handang magpatawad. Tandaan, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay nagiging mas madali kapag isinasaalang-alang natin kung hanggang saan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Wala tayong karapatang ipagkait sa iba ang umaapaw na biyayang natatanggap natin mula sa Kanya. Ang ating mga kasalanan sa Diyos ay napakalaki at mas marami kung ikukumpara sa kasalanan sa atin ng ibang tao. Ang talinghaga ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35 ay isang magandang halimbawa ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay nangako na kung lalapit tayo sa Kanya at hihingi ng kapatawaran, ito ay bibigay niya sa atin ng walang kondisyon. Ang kapatawaran na dapat nating ipagkaloob sa ating kapwa ay nararapat na buo at walang kondisyon, katulad din ng kapatawaran na ibinigay sa atin ng Diyos.